Napapangiti si Nika habang nakatingin siya kay Chuck. Kinawayan pa siya nito at pagkakita sa kanya. Pinanonood niya ang practice game nito at ng mga teammates nito sa tennis nights. Maagang natapos ang huling klase niya. Dahil ayaw pa niyang umuwi, nagpa siyang tumambay muna sa open court. Nasa park sila nang nagdaang araw ay sinabi nito na maaari siyang manood ng practice game nito kapag wala siyang ginagawa. May kumausap dito kaya inalis nito ang tingin sa kanya. Pero maya-maya ay nilingon siya nito at kinawayan. Bumilis ang tibok ng puso niya nang kinindatan pa siya nito. Kinilig siya. "Hello?" Napalingon siya sa nagsalita. May nakaupo na pala sa tabi niya na isang maganda at chinita na babae. Maamo ang mukha nito kaya naisip niyang mabait ito. Kahit mali ay parang bigla siyang nakaramdam ng insekuridad. Ngayon lang kita nakitang tumambay rito sa open court para manood ang practice ng tennis nights. Member ka ba ng Wallflower Society? Tennis nights? Wallflower Society? Ano yun? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti ito at inilahad sa kanya ang isang kamay. Hindi ka pala member ng Wallflower Society. I'm Skayesha Lareza. Pakilala nito sa kanya. You can call me Sky with an E. Keychain ko ang isa sa mga gwapong members ng tennis nights. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. I'm Nika Bianca Bernabe. Pakilala rin niya sa sarili. Pwede mo akong tawaging Ian. To answer your questions, tennis nights ang tawag sa varsity team natin sa tennis. Mukha mang maluloko ang mga lalaking yan, hayop naman sila sa galing sa paglalaro ng tennis. Siyam lahat ang members ng tennis nights. Keychain ang tawag namin sa mga partner naming night. Ang keychain ko ay si Cloud Valeroso. Itinuro nito ang isang lalaki. Hayun siya, iyong mukhang Koreano. Tiningnan niya ang lalaking itinuro nito. Nakatingin sa gawin nila si Cloud. Kumaway ito at nag-flying kiss sa katabi niya. Hindi niya naiwasang hindi mapangiti dahil doon. Ang Wallflower Society naman ay yung grupo ng mga babaeng estudyante na walang ibang alam kundi pagnasaan, kuyugin at landiin ang mga tennis nights. Pati si Cloud ay hindi nila pinalagpas. Kung hindi ko nga lang alam na mahal ako ni Cloud, baka sinugod at sinunog ko na ang kaluluwa ng mga babaeng yon. Patuloy ni Sky. Napatango-tango lamang siya. Saan ba siya nagsusuot at hindi niya alam ang tungkol sa mga ikinukwento nito. Masyado nga siguro siyang nakafocus kay Aiden, kaya hindi niya alam ang mga nagaganap sa kanilang universidad. Aminado siya na umiikot lamang ang mundo niya kay Aiden. Habang nakikinig siya sa pagkukwento ni Sky tungkol sa tennis nights, na kinabibilangan din pala ni Chuck ay lalo siyang nakaramdam ng paghanga sa lalaki. Bukod sa mabait, mahinahon at matulungin ay may talento rin pala ito sa paglalaro ng tennis. Sino sa natitirang 7 nights ang keychain mo? Tanong nito. Hindi pwedeng si Les dahil kay Irene na yon. Lalong hindi pwede si Cloud dahil sa akin na siya. Hinanap ng mga mata niya si Chuck. Na makita niya itong nakaupo sa isang bench ay tinuro niya ito kay Sky. Siya ang ipinunta ko rito. Really? You must be something to Chuck? Hindi magkaibigan lang kami. Actually, kakakilala lang namin last week. Hindi ito kumibo. Nakatingin ito ng mataman sa kanya. Parang binabasa nito ang saloobin niya. May gusto ka kay Chuck? Kapag kuwan ay diretsang tanong nito. Ngumiti siya. Actually, I'm mending a broken heart. Kababreak lang sa akin ng ex-boyfriend ko. Yun din yung araw nagkakilala kami ni Chuck. I see. Tumango-tangong sabi nito. Naging simpatetik ang anyo nito. Huwag ka nang malungkot. May dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ng ex-boyfriend mo. Malay mo, may inilian si God para sa'yo. Iyong lalaking mas karapat dapat para sa'yo. Baka si Chuck na yun. Napangiti siya. Hindi ba't ganoon din ang sinabi sa kanya ni Aryan? Say na ba iyon na dapat na nga siyang maghanap ng ipapalit niya kay Aiden? Skayesha, may baby. Namiss mo ba ako kaya ka nandito ngayon? Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong masyadong isipin para hindi mo ako mamiss. Napatingin siya sa pinagmula ng boses ng lalaki.
Nakatayo sa gilid niya si Cloud. Nakangisi ito habang nakatingin kay Sky pero kitang-kita niya ang pagsuyo sa mga mata nito. Katabi nito si Chuck. Ibinaling niya ang tingin kay Chuck. Nakangiti ito sa kanya. Wala na bang ibang alam gawin ng isang ito kundi ngitian siya? Nandito ako dahil makikipag-break na ako sa'yo, Cloud. Sabi ni Sky na labis niyang ikinagulat. Hoy, bawal yan. Baka gusto mong ipakulong kita, Skyesha. Pagkatapos mong kidnapin ang puso ko, basta-basta mo na lang ako iiwan, ha? Ang corny mo, Cloud. Sabi ng isang lalaki. Magbigti ka na, Cloud. Panira ka ng konsentrasyon ko. Napapailing na napapangiti na lamang siya habang nakikinig sa pag-aasara ng mga kagrupo ni Chuck. Pagpasensyahan mo na mga kaibigan ko, Ian. Ganyan lang talaga ang mga yan, parang mga taka sa mental. Sabi nito sa kanya. Tiningnan niya ito. It's okay. Ang sayang ang panoorin sabi niya. Nginitian niya ito. Yung tunay ng ngiti at walang halong kaplastikan. That's good to know. Sabi uli nito at saka ngumiti. So, what brought you here? Gusto lang kitang makita. Sagot niya. Lumawak ang ngiti nito. Umabot iyon hanggang sa mga mata nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya at hinila siya patayo mula sa pagkakaupo niya sa bench. Halika, doon muna tayo mag-usap sa locker room. Nagpa-practice pa naman sila kaya may privacy tayo doon. Napatingin siya sa magkahugpong na mga kamay nila. Noon niya na-realize na kahit kailan pala ay hindi siya hinawakan ng ganoon ni Aiden sa kamay. Nabago sa kanya ang lahat ng mga ipinaparamdam ni Chuck. At lahat ng iyon ay nagustuhan niya. Nagkakagusto na nga yata siya rito. Imposible. Sinamsam ni Nika ang mga librong nakakalat sa desk niya at inilagay niya ang mga yon sa kanyang knapsack. Katatapos lamang ng klase nila at late na sila pinalabas ng professor nila. Mabuti na lang at last subject na nila kaya walang masasagasaan na ibang klase niya. Mauna na ako, Ian. Pupuntahan ko pa si Gail sa room niya sabi sa kanya ni Miko. Binalingan niya ito at tinanguan. Sige, galingan mo ang paliligaw kay Gail. Ang Gail na pinag-uusapan nila ay ang nililigawan nito na taga-College of Accountancy. May lihim na pagtingin si Miko kay Gail. Ang masaklap, kaibigan lang ang turing dito ng babae at ang kuya nito ang gusto ni Gail. Bakit ba masyadong komplikado ang pag-ibig? Busted na agad ako, sagot nito. Ginulo nito ang mga buhok niya na parang isa siyang bata. Ingat sa pag-uwi. Napabuga siya ng hangin at nanatiling nakaupo sa silya. Nangalumbaba siya at tiningnan ng mga kaklase niyang isa-isang lumalabas ng classroom. Sa halip na ayusin na niya ang kanyang mga gamit para umuwi, hindi siya kumilos at nanatili lamang sa upuan. Ayaw pa niyang umuwi. Wala naman siyang gagawin sa bahay nila kapag umuwi siya ng ganoong oras. Wala rin doon ang mami niya. Maski naroon ito, hindi rin naman siya kakausapin nito. Gusto man niyang tumambay muna kung saan hindi niya magawa. Lalo lang kasi siyang malulungkot kapag nasa isang masayang lugar siya ng mag-isa. Hindi niya mayaya ang mga kaibigan niya dahil busy ang mga ito sa kanyang activities. Kapag si Chuck ang niyaya niya, baka kung ano ang isipin nito. Ayaw niyang isipin nito na inaabuso niya ang kabaitan nito. Napukaw ang atensyon niya nang magsalita ang tatlong estudyanteng babae sa tapat ng classroom. Parang may tinitingnan ng mga ito kaya lamang hindi niya alam kung ano o kung sino. Oh my God! Member siya ng tennis nights, diba? Shit! Oo nga! Siya nga iyon. Kaibigan niya ni Fafalicious Enzo. Wah! I like him. Pwede ba siyang i-take out? Umayos siya ng upo at pinagmasdan ang itsura ng mga ito. Hindi niya alam kung triplets ang mga ito dahil pare-parehong ayos ng buhok at damit ng mga ito. Iisang style at kulay rin ang bag ng mga ito. Jed, hindi ako makahinga. Maarteng sabi ng pinakamatangkad sa tatlo. Ipa-mouth-to-mouth resuscitation mo ako sa kanya, bilis! Gaga ka, Miel. Uunahan mo pa ako. Kapag nakita tayo ni Chuck na hinimatay, alam kong ako ang ima-mouth-to-mouth niya, hindi ikaw. Sabi ng morenang babae na tinatawag na Jed. Sinong Chuck? Tanong ng pinakamaliit sa tatlo. Gaga, di yung Fafanes na yan, sagot ni Miel. Nagliwanag ang kanyang mukha nang marinig ang pangalan ni Chuck. Maraming lalaking nagngangalang Chuck pero iisa lang ang kilala niyang Chuck na miyembro ng tennis nights.
at iyon ay walang iba kundi si Chuck Del Mundo. Para masiguro niya na si Chuck nga ang pinag-uusapan ng tatlo ay tumayo siya at lumabas na ng classroom. Nakita nga niya si Chuck na nakatayo sa hallway. Nasa magkabilang bulsa ng pantalon nito ang mga kamay nito. Nakayuko ito sa paanan nito na parang may interesanteng bagay itong nakikita roon. Parang hindi nito napapansin o naririnig na pinag-uusapan at pinagpapantasyahan na ito. Napapailing nang umiti siya at nilapitan ito. Huminto siya sa tapat nito. "What are you doing here?" tanong niya. Mula sa pagkakayuko nito ay nagtaas ito ng ulo. Parang bahagya pa itong nagulat pagkakita sa kanya. Pero na makabawi ay binigyan uli siya nito ng trademark ng ngiti nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. "Shit, iba na to. Is there something wrong?" Nag-aalalang tanong nito. Umiling siya. "Wala. Bakit ka nga pala napadpad dito sa labas ng classroom ko?" tanong niya. Inayos niya ang suot na baseball cap. "May gagawin ka ba ngayon?" "Yayayain sana kita." "Saan?" "Sa Star City. Mansari kasi ng kaibigan ko ng girlfriend niya. Gusto nilang mag-celebrate sa Star City dahil memorable sa kanila ang lugar na yon. Sasama na rin yung ibang mga kaibigan ko. Niyaya rin nila ako. Naisip kitang isama." Napangiti siya nang makita niyang namula ang mga pisngi nito. Napapakamot pa ito sa batok nito habang pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. Anong nangyayari sa isang ito? Pero kung may gagawin ka, okay lang kahit hindi ka sumama. Ano kasi gusto ko lang... Hey, easy okay? Masyado kayatang tense ngayon. May problema ba? Tanong niya. Naninibago ako sa'yo. Bakit parang hindi ka mapakali sa kinatatayuan mo? Wala naman, sabi nito. Ngumiti ito pero tabingi iyon. So, nginitian at tinanguan niya ito. Sige, sasama ako. Pero baka makaabala ako sa inyo. Hindi mabilis na sabi nito. Really? Tumango ito. Kapansin-pansin ang pagliwanag ng mukha nito. Great, let's go. Sabi nito. Tumango siya. Hinawakan siya nito sa isang kamay at lumakad na sila. Hiniling niya na sana ay huwag na siyang bibitawan nito kahit anong mangyari. Saan ang galing ang kaisipang yon? Naguguluhan na siya sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung unti-unti na ba siyang nagkakagusto kay Chuck o natutuwa lamang siya sa presensya nito. Natutuwa kasi siya at hindi siya nakakaramdam ng pagkabagot kapag kasama niya ito. Umayos ka, Ian. Hindi ka pwedeng magkagusto agad kay Chuck. Broken-hearted ka pa, di ba? At friends lang kayo. Tumututol ang puso niya. Wala na ang sakit na dulot ng paghihiwalay nila ni Aiden kaya masasabi niyang nakamove on na siya kahit paano. Pero ayaw tumigil sa pagkontra sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. No, overwhelm ka lang, Ian. Hindi ka pwedeng magkagusto kay Chuck. Nagbuga siya ng hangin. Mas mabuti kung i-enjoy muna niya ang sandaling iyon na nakakasama niya si Chuck. Sisikapan niyang huwag munang lagyan ng kulay ang atensyong ibinibigay nito sa kanya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.